Bakit nga ba nagkakaroon ng parang pagkakahiwa-hiwalay o bakit ba nagiging masyadong umiinit at pinaiinit ang politika dito sa Pilipinas samantalang dapat ay pagkakaisa, magtulungan, babangon muli, taas noo bilang Pilipino. Yan po yung original eh. Pero kaya po umiinit ang sitwasyong pampolitika. May mga grupo na until now, hindi po nila matanggap na sila'y hindi nanalo sa nakaraang eleksyon, sila'y hindi nagkaroon ng posisyon sa pamahalaan under President Marcos, yung iba naman nawala sa gobyerno. So, ang mga pinanghuhugutan ay may mga personal interest at politika. Di ba? Kaya ako sinasabi kasi yung pag-ambisyong mapunta sa gobyerno, personal interest. Yung maghawak ng kapangyarihan o hindi nakakakuha ng kapangyarihan, ayan ang political issue. Pero kung iyon po'y isa-isang tabi or magsakripisyo ang mga Pilipino at magtulungan para sa ikaunlad ng bayan, napakataas po ng percentage na uunlad ang Pilipinas dito sa ASEAN region or maaaring makilala ang Pilipinas sa mundo ng maganda ang business, tourism at maunlad ng bansa. Kasi yung pong mga isyong positibo natatabunan ng pamumulitika at mga personal interest ng iba. Kaya ko nababanggit ito dahil kung kumilala lang doon sa nakaraang eleksyon at ngayon nanunungkulan na ang ating Pangulo at sinuportahan natin, tuloy-tuloy ang development, tapos itong mga Duterte camp, kung tumulong sa gobyernong ito at hintay na lamang ang eleksyon sa 2028, eh di sumali sila sa eleksyon. Pag nanalo sila, sila maghahawak ng pamahalaan. Ang problema po kasi, halos from day one, eh siningitan na ng mga interest nila. At sinilip na ng sinilip itong gobyernong ito from day one hanggang ngayon at lalala pa yan sa pangatlong taon ng Marcos administration dahil ang paninira nila personal na para makahikayat ng Pilipino na sumuporta sa kanila at magalit sa mga Marcos. Yun ang lakad nila eh. Galitin ang taong bayan laban sa administrasyon. Maglabas ng mga fake news, paninira, intriga, lahat-lahat na lang ay ginagawa. Mula sa pulburon issue, mula sa corruption, mula sa intelligence fund at confidential fund, mula sa away pampolitika. Yung mga ganon. Kasi yung pong, hindi naman kasi sila oposisyon eh. Dahil ang lehitimong oposisyon, Liberal Party, Piklawan-Dilawan, base sa record ng COMELEC, noong nakaraang eleksyon 2022. Itong Duterte camp, hindi naman ho talaga oposisyon. Hindi ko lang alam kung bakit sila hindi makamove on at bakit puro paninira ang ginagawa nila. Na ang feeling nila, para bang sila pa rin ang may hawak ng kapangyarihan. Ang feeling nila, sila lagi ang magaling, sila ang tama, sila ang dapat sundin. Eh, hindi naman pwede yun. May bagong gobyerno under President Marcos, may mga opisyalis na ang pamahalaan, may mga programang ginagawa, o bakit nakikialaman ninyo? Bakit hindi pa kayo tumulong? Ang gusto nyo ay kayo ang masunod? Gusto nyo yung idea nyo ang mangyari? Ano ba naman? Tapos na ang term nyo. Si dating Pangulong Duterte, tapos na ang term noong June 30, 2022 pa. Diba? Di ba dapat nanahimik na lang at sumuporta na lang sa ating gobyerno para pagdating ng eleksyon sa 2028, mabango ang mga Duterte pag tumulong sa Marcos administration, malaki ang chance ni Sara Duterte manalo. Pero ngayon, magdadalawang taon pa lang, puro paninira na ang kailang ginagawa. Ang feeling nila sila ang magaling, ang feeling nila sila ang karapat-dapat sa gobyerno, hindi pwede yun. Tapos na ang eleksyon eh. Mabait lang itong kasalukuyang gobyerno dahil hindi kayo pinapatulan sa inyong mga personal na batikos laban sa pamahalaan at sa first family. Nire-respeto pa rin ng ating Pangulo ang demokrasya at inyong karapatan kahit na below the belt na. Ang taong bayan na lang ho ang kusa na humihiwalay sa mga Duterte camp dahil sa kanilang mga sinasabi na unprofessional na. Pasintabi na, may pagkabastos pa nga ang dating minsan eh. Dahil pa naman yung pagmumura, di ba? So, hindi hinikayat ni Pangulong Marcos at ng administrasyong ito na huwag samahan ng mga Duterte. Ang taong bayan kusa na umalis sa kanila dahil nga hindi na maganda. Hindi na magandang halimbawa o pakinggan ang kailang mga pinagsasasabi. Marami ng mga maka-Duterte ng araw, voluntaring umalis na. Ngayon ay nasa Marcos administration. Ultimong yung mga
Piklawan, Dilawan, na naging kalabang number 1 sa politika ng nakarang eleksyon, ngayon nagmamarkos na, dahan-dahang sumusuporta na sila. Dahil ang gusto nila, issue lang, walang personalan, ay yung Duterte camp, pamimersonal eh. Hindi nga, yung iba nga, hindi pa nga kumikilala sa ating mga batas eh. Pag inimbestigahan sila, akala nila, hinaharas na sila. Eh, ang investigasyon ay paghahanap ng liwanag. Ang investigasyon, hindi naman harassment. Eh sila, dapat imbestigahan, pero sinasabi, hinaharas. Katulad ng Kibulitis. Kaya sinaimbestigahan, mayroong sexual abuse. Umano, mapangaharas sa kababaihan. Kaya inimbestigahan ng Senado tungkol sa prangkisa dahil meron daw fake news yung SMNI. Si Duterte kaya iimbestigahan dahil meron daw umano na pinasok na gentleman agreement. O di ba? Lahat sa kanila nag-uumpisa kaya sila iniimbestigahan eh. Pero ang dating nila, ang dating sa kanila, sila'y ginigipit, sila'y hinaharas. Kaya pumapalag. Ay hindi naman po ganon. Kung walang usok, walang apoy. Di ba? Kaya sila iniimbestigahan kasi merong complainant, kasi merong issue. Ayaw nilang tanggapin. Ang feeling nila, siga-siga sila. Lahat na lang sila ang tama. Mahina itong administrasyong ito. Sumama kayo sa kanila, kaya sila ang tama, sila ang magaling. Eh hindi po pwede ganun. Hindi pwedeng diktahan ang mamamayang Pilipino katulad ng aking mga channel. May sariling prinsipyo ang mga Pilipino, may malasakit sa Pilipinas, may malasakit sa presidente at sa bansang ito. Hindi sila magpapagamit sa mga personal interest at political interest na lutang naman. Hindi naman pwedeng itago. Kasama na dyan yung mga propagandista nila na mga vlogger na hindi rin sila nagkakasundo. Ultimo yung mga speaker, mga personality sa Duterte camp, hindi nga nagkakasundo eh. Nakita mo yung attorney Chong, Glenn Chong at saka attorney Vic Rodriguez magkasalungat. Yung mga vlogger nila tungkol dito sa investigasyon ni Bato de la Rosa, nag-vlogger na sa Amerika at nandito, magkasalungat din. Si Robin Padilla, tuloy ang tsacha, pero ayaw ng mga Duterte ng tsacha. Di ba? Yung mga Duterte at Alvarez ang gusto ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayaw din ng mga kasamahan nila na iba. At mga taga Mindanao mismo at taga Davao City mismo. Di ba? Yung pagpanawagan nilang mag-withdraw ng suporta ang militar sa ating pamahalaan, sila-sila lang yun. Yan, di ba? So pag tinalakay ng mga nagmamahal at nagmamalasakit sa ating bansa, ang dating binabanatan sila. Para bang ang feeling nila, lahat ng idea nila tama. Lahat ng idea nila dapat masunod. Pag kinontra mo yung kailang idea, ibinalita mo yung kailang mga idea, ang sasabihin kontrabida ka na. Ganon silang kapurol, napakababaw. Nakuha nyo? Kaya sila ang sumisira at ng mga abuso sa demokrasya ng ating bansa. Sila rin ho yung nagkakawindang-windang kung paano nila i-justify ang kanilang pang-political interest lamang. Ayan ang totoo. Di ba? Pero ako at ang mga Pilipino, majority ng mga Pilipino, mananatiling susunod sa mga batas at dapat panagutin ang mga lumalabag dyan. Okay? Mahalin natin ang tuloy-tuloy, magsakripisyo tayo ng tuloy-tuloy, hindi lang sa Pangulo kung hindi sa buong gobyerno. Sino man ang maging presidente, ang gobyerno Pilipino ang ating pagmalasakitan. Hindi personality sa politika. Hindi personal na kaibigan o utang na loob. Yun po yun. Any comment, reaksyon sa ating mga topic dito, sa mga bagay na kapupulutan po nyo ng aral. Huwag kayong maniwala sa mga naninira sa akin. Huwag kayong maniwala sa mga nangiintriga sa akin. Wala lang silang makitang isyo. Kaya na may personal yung mga taong yan. Ganon silang kapurol.